Kamusta? Sigurado akong curious ang viewers ng Songs of Yasha Koshak kung ano na ang lagay ngayon ng mga gusaling ginawa ko. Paalala, extruded polystyrene foam ang ginamit kong pangunahing materyales sa pagpuno ng pader. Nang tumagal ng maayos ang sobrang murang bubong na gawa sa EPS na pininturahan ng facade paint sa unang taon, naisip kong gamitin pa ito sa iba pang paraan. Pangatlong taglamig na ng bubong ngayon. Sa ilang bahagi, tinutukan ng ibon ng tuktok at ang hilagang bahagi na hindi naarawan ay medyo nagiging berde. Sa video na ito, ibubuod ko ang resulta ng bago kong pananaliksik nitong mga taon. Hindi lahat gusto ang salitang makabago, kaya pwede ko itong palitan ng tawag na napaka-progresibong pamamaraan. Sa unang pader ng bahay sa halagang $1,000, gumamit ako ng mas matibay na sariling gawang composite material. Habang ginagawa ito, palagi ako nag-eksperimento. Una, ginamit ko ang pinakamurang plaster, pandikit para sa tiles, at nilagyan ng manipis na patong ang 3 cm polystyrene foam gamit ang fiberglass mesh. Ang matitigas na bahagi ay nilalagay sa balangkas. Pinakamahal dati sa unang pader ang dekoratibong plaster na may maliliit na bato, pero di ko na ito ginamit kalaunan. Natapos ko ang unang pader, kaya nagsimula na ako sa iba pa. Sobrang dali lang, kaya pati ang aso ay nagtangkang tumulong. Sa mga sumunod, nagsimula akong gumamit ng halo na ginagamit para dumikit at gumawa ng base na pampatibay na layer sa mga materyales na insulasyon. Nalaman ko na ang mga polymer sa halong ito ay nagpapalakas ng kapit sa XPS. Mas mabilis tumigas ang pader at mas matibay. Gumawa ako ng pandekorasyong finishing gamit ang pandikit ng tile at makikitid na masking tape para magmukhang brick ang pagkakapatong. Pininturahan ko ng facade paint ang improvised na brick. Nakaranas na ng pangalawang taglamig ang mga pader. Sa kabila ng babala ng mga eksperto at tagapayo sa internet, walang lumitaw na makabuluhang bitak sa dugtungan ng mga post. Hindi gumalaw o lumuwag ang mga pader at balangkas at wala ring tinangay o tinanggal mula saan man. Nakakaengganyo ang paraang ito, kaya pati mga anak namin ay nagtangkang gumawa ng panlabas na palikuran at nagtagumpay sila. Maliit lang ang naitulong ko sa paggawa ng pinto, kaya napakadali lang talaga ng lahat. Ang mga prefabricated na pader ay dinikit gamit ang polyurethane, isang uri ng polyurethane adhesive foam. Pinalakas ang mga sulok gamit ang pandikit at fiberglass mesh. Mahal, anong ginawa mo? Ganito ang banyo dati noong taglamig at ganito na ngayon. Mapapansin na nailipat na ito sa bagong pwesto. Napunta ito rito hindi dahil tinangay ng hangin, gaya ng sabi ng mga naiinggit na eksperto sa internet tungkol sa aming paraan ng pagtatayo, kundi dahil inilipat namin ito gamit ang kariton para bigyang daan ang pagtatayo ng panlabas na shower. Gumawa ako ng video tungkol sa pagtatayo ng banyo at binigyan diin ang paggawa ng katawan nito. At ang video tungkol sa kung paano namin ito nagawang sobrang init at may napaka-epektibong ventilasyon ay balak ko pang gawin sa lalong madaling panahon. Kaya siguraduhin mag-subscribe sa channel na Songs of Yasha Koshak para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pindutin ang kampanilya para hindi ninyo ma-miss ang importanteng impormasyon. Halos nakalimutan ko pa. Sa pagitan ng paggawa ng mga pader ng house for $1,000 at ng palikuran, matagumpay naming naayos ang sahig at waterproofing ng balkonahe ng aming pangunahing bahay. Ganon din gamit ang EVPS. Noon, ang lumang EVPS ay naitulak palabas mula sa ilalim ng mga sirang semento, medyo nasira ng bareta at pinalitan ng bago. Halos walang nasira sa extruded polystyrene foam kaya kahit isang taon itong nakatiwangwam sa labas, nagamit pa rin ang mga sheet sa bagong proyekto. Ginamit ko ang mga iyon para idikit ang pundasyon ng aming panlabas na paliguan sa taginet. Ang pangunahing pinagkaiba ng istrukturang ito na walang frame kumpara sa panlabas na palikuran ay may tangke ng tubig sa bubong. Ang tangke ay idinikit mula sa mga sheet ng styrofoam na niliha muna.
Naglagay ako ng 2 patong ng pampatibay sa bawat gilid na may pagitan. Nilagyan ko rin ito ng 2 layer ng waterproofing. Sinuri ko ang pagiging selyado bago i-mount sa pamamagitan ng pagpuno nito ng tubig sa loob ng 1 araw. Ang mga sakay talaga hindi mapusok. Ibang paggawa ng pader ng shower kaysa sa pader ng bahay at palikuran. Ang mga pampatibay na layer ay inilagay ko, tulad ng ginawa ko sa tangke, pagkatapos idikit ang mga peraso ng polystyrene foam para maging mga pader. Para kayanin ng pader ang bigat ng tangke sa bubong, nardagdag ako ng 2 pampatibay na layer na may pagitan ng pagpapatuyo. Ang unang mga layer ay inilagay ko sa labas na bahagi. Nakuha ko ang tekstura ng ladrilyo sa pagguhit sa bagong pandikit ng tile nang walang masking tape. Mas mabilis itong natapos. Nang lumitaw ang pintuan, naglagay ako ng 2 pampatibay na layer sa loob. Sandali, tumigil ka. Ang bagong bahagi ay muling pininturahan gamit ang facade paint. Ang sunod na paggamit ng XPS para sa sahig ng unang palapag ng proyektong bahay na nagkakahalaga ng $1,000 ay hindi rin nakaligtas sa sobrang hirap at mabigat na paghahanda. Habang nililipat ko ang mga kubiko metro ng buhangin na dapat siksikin at pantayin, naisip ko ang mga ideya tungkol sa mabagal na pag-unlad sa pagpapagaan ng trabaho kapag sariling sikap ang konstruksyon. Bakit wala pa rin murang exoskeleton na kaya magpalakas at magpahusay ng ating kakayahan ng maraming beses? Sana posible ding magtrabaho ng kasing bilis ng pinabilis na kuha. Mahigit 40 taon nang lumipas, nagbigay ng malaking pag-asa sa lahat ang pelikulang The Adventures of Electronic. Ipinangako na malapit nang magtrabaho ang mga robot, hindi tao. Nasaan na ang mga yon? Nasaan na ang universal na robot na tagapagtayo na wala lahat ng kahinaan ng totoong manggagawa? Hindi umiinom, nagmumura, nagtatanong ng walang kwentang tanong, diretso trabaho at hindi nawawala matapos unang bayad. Niloko na naman tayo. Kahit ginamit ang tradisyonal na paraan sa paghahanda ng pundasyon, dahil sa XPS at manipis na pampatibay na layer bilang kapalit ng mahal at matrabahong semento, mas napadali at napamura namin ang natitirang trabaho. Sa isang dating video, nagreklamo ako na ang lumang Soviet na kariton ay kasama ko na mula 14 anyos at kasama ko sa lahat ng sumunod na taon. Matibay ang kariton, pero ibang gusto kong iparating sa kwento ko tungkol dito. Ang luma kong kariton ay simbolo ng palaging kakulangan sa pera. Kapag may kaunting kaginhawaan, hindi ko siya kasama. Tinalak ko ang kariton nung bata pa ako at tumulong sa magulang ko. Mas ginagamit ko ito ngayon bilang independent na lalaki at palagi kong sinusubukang magtipid sa construction workers. Mukhang narinig ng tadhana ang mga hinaing ko pero literal nilang inintindi. Kaya ayan, may kariton na naman ako pero bago na ito. Kaya dapat mas eksakto mong sabihin ang gusto mo lalo na sa mga material na bagay. Huwag mong masyadong itago ang iniisip mo. Ang gusto ko lang ay sapat na kabuhayan. Kung magiging mahalaga rin sa mga anak ko ang kariton, tulad ng naging mahalaga sa akin noon ang Soviet na kariton, ito naman ay bago at isa sa pinakamaganda sa mundo. Kahit di ako nakakuha ng empleyado, nagkaroon naman ako ng bagong kagamitan sa trabaho at maganda na rin yon. Sa aming payak at hindi mayamang lugar, ang bagay na ito ay isa ng malaking tagumpay. Malaki ang natipid ko sa paggawa ng semento sa bahay. Ang lumang Soviet na kariton pa rin ang tumulong sa paglipat ng lupa. Nang magsimula ang malakihang paghuhukay, sakto namang nabulok ang harap ng kariton, kaya tinawag na itong kariton transformer. Nakakatuwang isipin kung ano ang itsura nito matapos ang buong transformasyon kung naging bida ito sa Transformers. Anong reaksyon nito sa bagong garden na kariton na may baterya?
Hindi kaya sila mag-aaway? Ako at ang lumang kariton, parang isa, sabay bumabaon sa lupa at naglilipat nito ng bawat kubiko. May isa pang mahalagang kasangkapan, ang pala. Sa pagkakataong ito, hindi ako magrereklamo tungkol dito. Ang pala ko ay gawa sa titanium, hindi ito nasisira. Ayoko ng pala na may motor at hindi ako gumamit ng extruded polystyrene foam sa paggawa ng malambot na palibot na ito. Gumamit ako ng makabagong material na espesyal para makatipid sa paggawa ng palibot, plataporma at daanan. Sana hindi masyadong magselos ang luma kong kariton sa bago. Ire-restore ko rin siya ng kaunti. Deserve niya yon. Hindi rin naman nababawasan ng trabaho. Makakatikim pa rin siya ng gawain. Oh, heto na naman. Buhangin at kariton ulit. Hindi ko lalampasan ang 100 kilo sa bagong kariton. Kung 100 kilo lang ang dapat, yun lang ang ikakarga ko. Siguro ay ganon karami ito. Ayan, naiunat ko na ang likod ko at naililipat ko na ang buhangin ng madali gamit ang isang kamay. Kita ang progreso. Para sa lahat ng nanonood na ngayon, lang napadpad sa channel na Songs of Yasha Koshak, gusto kong sabihin na may mga detalyadong video tungkol sa lahat ng ipinapakita at ikinukwento ko dito sa aking channel. Pakiusap sa lahat ng nanonood, pakishare po ang video na ito. Matagal ko nang napapansin na hindi talaga tinutulungan ng YouTube algorithm ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa murang paraan ng pagtatayo. Negosyo ang nangingibabaw sa mundo. Maaring may mga utos na pumipigil sa impormasyon ukol sa mga inobasyong makakatulong sa pagtitipid ng tao. Nasa kamay natin ang lahat. Ang gas lift na body nito ay kasing komportable, gamitin ng bulok na pinto ng lumang kariton. Kahit taglamig, aminin ko, sabik akong magtrabaho. Sinamantala ko ang pag-init ng panahon na nag-iwan ng lupang walang nyebe. Nakahanap ako ng pinaka hindi pantay na bahagi ng bakuran at nag-setup ng mini trial gamit ang 100 kilo ng buhangin. Hindi man kita sa kamera pero malaki ang taas na agwat dito. Kahit wala pang exoskeleton at robot builder, nagawa na ng taom lagyan ng electric motor at malakas na baterya ang kariton. Ibig sabihin, patuloy nating tinatahak ang landas tungo sa maliwanag na kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, sa kasamaang palad, hindi na tayo lumalakas. Sa tingin ko, dapat ng pag-isipan ng marami ang pagpapagaan ng mabibigat na pisikal na gawain. Sandali lang. Ano yon? Walang kwentang bagay. Walang silbi. Sige. Tara na. Naalala ko nung dati, nagdadala ko ng natirang ladrilyo at sidewalk tile para sa ating matataas, masagana at mainit na taniman. Ngayon, mas madali na itong gawin. Ngunit ang paggamit ko ng mga materyales na may XPS score ay lumampas na sa simpleng konstruksyon. Narito ang mataas na mainit-init na taniman gamit ang bagong material matagumpay na nasubukan ng halos 1 taon. Gagawa ako ng video tungkol dito para sa bagong season ng pagtatanim. Kahit hindi na kailangan magdala ng mabigat na materyales sa bagong taniman, marami pa rin trabaho ang kariton. Sabi nga ng Aleman sa pelikula tungkol kay Stieglitz, ang kabataan ay paghahanda sa marangal na pagtanda. Hindi ko ito malimutan. Ngunit hindi ito madaling gawin sa atin.
Naranasan ng panlabas naming paliguan ang unang taglamig. Hindi natangay ng hangin ang kubeta, kaya tiyak na hindi rin ang paliguan. Hindi ko rin ito iriris kung igalaw gaya ng kubeta. Mas matibay at mabigat ang mga pattern nito. Hindi ganong magaan ang materyales tulad ng inaakala. Walang bakas ng bitat na lumitaw. Pero hindi ako si Kosyak kung di ko mahanapan ng pwedeng i-upgrade ang kariton na ito. Lalo na ang maingay na ikatlong gulong na dapat palitan ng pneumatic na gulong tulad ng dalawang nasa harap. Sana ngayon ay mas mabilis na ang paggawa at mas kaunting oras at lakas na lang ang kailangan sa bukid. Pindutan ng power. Mabagal at mabilis na takbo paabante. Isang bilis pa atras, may pindutan sa direksyon at proteksyon laban sa aksidenteng andar. Halos 5 taon na mula nang gumawa ako ng video tungkol sa aming garden shredder, maraming nagsabi na mahal at walang silbi ito. Marami ang nagsabing ayon sa lumang tradisyon ng sinaunang Slavic mula pa sa panahong pagano, dapat sinusunog ang mga sanga gamit ang bakal na drum. Sa comments, muntik na kaming alisin bilang Slav kahit hindi harap-harapan. Pinoproseso namin ang mga sanga para maging masustansyang mulch at hindi namin nilalason ang hangin ng usok tulad ng ibang hardinero, kaya may progreso pa rin sa amin. Mag-like at mag-subscribe sa Songs of Yasha Kosyak. I-follow din ang pangalawang channel, Zen at TikTok, nasa ibaba ang mga link. Pindutin ang kampanilya para ma-update kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!